ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan nating maging mag-isa. Makikita rin ito sa tapang nating magmahal at magtiwala. Ikaw, kabarangay, kakayanin mo bang humarap sa mundo ng mag-isa lamang? Dear Papa Dudut, ako po si Casey, 28 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang hotel receptionist dito sa Canada. Tuwing nagkakaroon ako ng salo-salo, ang mga kapwa ko Pinoy dito sa Canada, ay lagi naming pinakikinggan ang programa ninyo online. Kahit papaano ay napapawi nito ang pagkamis namin sa Pinas. Tuwing nakikinig kami sa inyo, Papa Dudut. At mula sa udyok ng aking mga kaibigan ay nagpadala rin po ako ng sulat sa inyo para naman ibahagi ang kwento ko. Mailalarawan ko po ang sarili ko bilang isang independent woman. Matatag ang paninindigan at may tibay ng loob. Hindi po ito dahil ginusto kong maging ganito, kundi dahil bata pa lamang ako ay hinubog na ako ng mga karanasan ko simula pagkabata. Parehong workaholic ang mga magulang ko at dahil dito ay isang anak lang dapat ang gusto nila. Isang anak na lalaki. Pero ako po ang dumating sa buhay nila sa kagustuhang magkaroon ng anak na lalaki. Ay sumubok ulit sila at yon ang nakababata kong kapatid na si George. Hindi man nila direktang sinabi, pero ramdam ko na parang hindi talaga ako kasama sa plano. Sumingit lamang ako sa buhay nila, yun ang tumatak sa utak ko. Lalo na nung mga panahong nalileft out ako dahil na kay George ang parehong atensyon at oras ng mga magulang ko, Papa Dudut. Kinulayan ko lang naman, ate. Ang pangit na tuloy. Bakit mo ba ginagalaw ang mga gamit ko? Sabi ko sa'yo, huwag mong papakialaman mga gamit ko eh. Gusto ko lang naman magkulay. Hindi ka naman marunong magkulay. Akin na nga yung crayon ko. Ayoko! Gusto ko pa magkulay! Akin na sabi eh. Ayaw mo ibigay Naku, sorry. Hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi. Masakit ba yung nauntog? Uy, George. Tama na. Hindi naman malakas yung pagkakauntog mo eh. George, sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Baka mamaya marinig tayo ni Mama. Tumigil ka na sa pag-iyak mo. Ano nangyayari dito? Bakit umiiyak si George? Mama, naglalaro lang po kami tapos natulak ko po si George. Bakit mo naman tinulak yung kapatid mo? George, halika rito. May masakit ba? Saan yung masakit, ha? Dito po. Hindi ko naman po sinasadya eh. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na wag mo nga awayin ang kapatid mo? Paano kung nabago kang ulo niya, ha? May pampa-ospital ka ba? Siya po nauna eh. Kinulayan niya po itong mga drawing ko. Bata-bata pa ng kapatid mo. Wala pang muwang. Sana hinayaan mo na lang nakulayan niya yung drawing mo. Drawing lang naman yan eh. Pinaghirapan ko po ito, Mama eh. Akin na nga yan. Huh? Ito ba yung pinag-aawayan nyo, ha? O sige, para matapos na. Ma! Bakit Ayan. mo pinunit? Pinaghirapan ko po yan eh. Hindi ka marunong mag-alaga
mo. Dapat inaalagaan mo si George dahil ikaw ang ate. Paano kita mapagkakatiwalaan ngayon yan kung lagi mong pinapaiyak ang kapatid mo? Bakit niyo po pinunit yung drawing ko? Mag-drawing ka na lang ulit. At sa susunod, huwag kasing pakalat-kalat yung mga gamit mo. Puro na lang kayo, George. George, anak niyo naman ako Bakit puro na lang si George kinakampihan niyo? Aba, pinagtatasan mo na ako ng boses ngayon? Saan mo natutuhan yan, ha? Halika nga rito. Wag pa, ma! Ayan! Ang bata-bata mo pa, pero palasagot ka na. Ayan ang bagay sa'yo. Dali lang. Ano bang nangyayari dito? Ba't ang ingay? Ano ba kayo nagtatrabaho ng tao eh? Tignan mo nga yung anak mo. Marunong nang sumagot. Pinagtatasan ba naman ako ng boses? Casey, totoo ba yun? Pinunit po ni Mama yung drawing ko Pinaghirapan ko po yun. Sus, parang drawing lang eh. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Sa susunod, ayoko sumasagot-sagot ka sa nakakatanda ha. Pero... Pumasok ka na! Opo. Simula noon ay tinanggap ko na lamang na baka wala talagang ibang magmamahal sa akin kundi ang sarili ko lamang. Kaya sa paglaki ko ay tinuruan ko ang sarili kong huwag umasa at huwag maging dependent sa ibang tao. Doon ako nagsimulang masanay na tumayong mag-isa, Papa Dudut. Sa paglaki ko ay hindi ko napansin na unti-unti na akong bumubuo ng malaking pader sa pagitan ko at ng mga tao sa paligid ko. Unti-unting nabuo ang personality ko na maalapusong bato. Hindi ako madaling magpakita ng emosyon. Bihira akong humingi ng tulong at mas pinipili kong maging matatag kaysa ipakita ang kahinaan ko. Malaki ang naitulong ng ugaling yon nung nag-aaral pa lamang ako at lalo na noong nagsimula akong magtrabaho. Nakita ako ng mga tao bilang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Yung tipong alam nilang kakayanin ko ang responsibilidad kahit na walang sumusuporta sa akin. Pero, Papa Dudut, ang ugali ko rin yon ang unti-unting naging pader sa puso ko. Dahil sanay akong mag-isa na hirapan ng ibang kalalakihan na ligawan ako. Hindi dahil ayaw ko sa pagmamahal nila, kundi dahil natuto akong mabuhay na parang hindi ko ito kailangan. Simula ngayon, hindi na ako mag-OT ng walang bayad. Yun ang natutunan ko sa'yo. Ha? Sa akin? Oo! Ikaw lang yung tanging empleyado na humihindi sa mga utos ni boss. Yun ang gusto ko sa'yo eh. Nakasunod ka lagi sa kontrata. Kapag hindi kasama sa job description mo, hindi mo talaga ginagawa. Ganong klaseng personality yung ina-aspire ko. Ayoko lang din kasing nasasayang yung oras ko. Alam ko kung ano yung pinasok ko, kaya alam ko rin kung ano lang yung mga dapat na ginagawa ko. Kung may gusto silang ipagawa na hindi parte ng trabaho ko, bayaran nila ako, di ba? Madali lang naman akong kausap eh. Nakakabilib ka talaga. Pingin naman ng ganyang klaseng tibay ng loob oh. Casey! Ay nako, ayun na naman yung manliligaw mong si Jake. Gandang hapon, Casey. Hello. Gandang hapon din. Pauwi na ba kayo? Maaga pa naman ah. Gusto mo kumain sa labas? Treat ko. Ay, bakit siya lang? Ako ba walang invite? Sa susunod ka na lang. Para sa amin lang to ni Casey para mas makilala pa namin yung isa't isa. Sorry Jake. Pagod ako eh. Sa susunod na lang. Grabe ka naman. Sa susunod na naman. Lagi na lang sa susunod. Kailan ba yan sa susunod na yan? Hindi ko alam. Kapag hindi na ako busy. In other words, never. Ay nako Jake. Dapat kasi marunong kang mag-read between the lines, no? Huh? Kaya hindi ka sinasagot ng mga nililigawan mo eh, kasi napaka-slow mo. Teka. Ba't ka ba sumasabat? Kami nag-uusap eh.
Ay, sorry naman ah. Ay, huwag niyo na lang akong pansinin dito. Isipin niyo na lang na hangin lang ako. Yan. Casey, bigyan mo naman ako. Lagi mo na lang akong tinatanggihan eh. Masakit kaya yung paulit-ulit na nare-reject. Jake, alam mo, dediretsahin na kita ah. Oh, Hindi kita sasagutin. ha? Wala akong oras para sa pag-ibig na yan. At itong ginagawa mong panliligaw, kung panliligaw man itong ginagawa mo Oh, wala na tong patutunguhan. Hindi ako naghahanap ng karelasyon eh. Wala akong interes sa magka-boyfriend, kaya pwede mo nang itigil tong ginagawa mo. Casey, aray ko naman. Sakit naman nun. Pasensya ka na. Pero, sige. Gets ko naman eh. Nare-respeto ko yung desisyon mo. Pero hindi ibig sabihin nito na susuko na agad ako ha. Maghihintay ako kung kailan ka ready. Tandaan mo yan. Nandito lang ako. Huwag ka nang maghintay. Wala kang mahihintay. Maghihintay ako. Pero sa ngayon, sige, paalam muna. Ingat kayo po eh. Ikaw rin, Jake, no? Ingat ka. Uy, grabe ka naman doon sa tao. Masyado mo naman siyang ni-real talk. Sinabi ko lang yung totoo. Hindi ako naniniwala sa mga pag-ibig na yan. Sus! Nagkikringe ako tuwing may mga lalaking nakikipag-flirt sa akin. Hindi nga. Ang sarap kayang taligin. Sabihin mo, hindi mo lang bet si Jake. Ay nako, seryoso Ella. Never akong kinilig. Siguro, hindi lang talaga ako marunong magmahal kaya ganun. Pusong bato ang peg. Pero tingin ko, mayon lang yan. Lalambot din yung puso mo kapag nakilala mo na yung tamang tao para sa'yo. Wala naman talaga akong pakinoon sa pag-ibig. Para sa akin ay hindi kawalan ang walang love life. Hindi ako naiinggit sa mga may karelasyon at hindi rin ako nagmamadaling magkaroon ng kasama sa buhay. Sa totoo lang ay wala sa priorities ko ang magmahal o mahalin dahil mas mahalaga sa akin ang mabuhay ng buo kahit mag-isa lamang ako. Ang tanging gusto ko lang noon ay maibigay ko sa sarili ko ang mga pangangailangan at kagustuhan ko. Yun lang kasi ang nakapagbibigay sa akin ng seguridad na hindi ko naramdaman noong bata pa lamang ako. Papadudot, gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong bumuo ng buhay nang hindi umaasa sa kahit na sino. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang lalaking dumating sa buhay ko, Papadudot. Isang lalaki na nagpapatid sa akin na hindi rin pala masama kung may kasama ako sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakilala ko si Leonard sa isang simpleng pagkakataon. Nagkausap kami sa isang online forum tungkol sa travel at hotel management. Dahil pareho kaming interesado sa mga ganong bagay. Doon na nagsimula ang komunikasyon namin. Nagkaroon kami ng casual na pagchat-chat at hindi ko namamalayan. Naging madalas na ang pag-uusap namin ng kung ano-anong mga bagay. May background sa IT si Leonard pero mahilig din siya sa photography at music. Hindi siya yung tipo na madaldal na tao pero kapag nagsimula na siyang magkwento, alam mong genuine ang bawat sinasabi niya. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ako ng interes sa kanya. Gayong hindi naman ako pala kaibigan na tao. Siguro dahil hindi ko inaasahan ang pagdating niya sa buhay ko kaya ako nagkaroon ng maayos na connection sa kanya. Papadudot, nagsimula kami bilang magkaibigan lamang. Pero mas lumalalim pa ang ugnayan namin sa pagdaan ng mga buwan. Hanggang sa bigla na lamang nanligaw sa akin si Leonard. At nagulat ako sa sarili ko noong pumayag akong maging girlfriend niya. Naisip ko na mga panahon na yon na wala naman sigurong masama kung susubukan ko ring makipagrelasyon sa unang pagkakataon.
Ang weird naman nun. Ngayon lang ako nakakilala ng taong ayaw sa kape. Uso pa naman yan ngayon. Very aesthetic. Well, hindi ako marunong sumunod sa uso. Pati yung mga running era tsaka hiking era na ginagawa ng ilan, ha? Wala akong oras para sa mga ganyan. Speaking of hiking, ayaw mo ba talagang mamundok? Ayoko. Papagurin ko lang sarili ko dyan eh. Alam mo, mas gusto ko na lang magdagat kaysa umakyat sa bundok. Sayang naman. Gusto sana kitang ipasyal sa Mount Pulag eh. Maganda dun. Nakapunta ka na pala eh. Eh bakit ka pa babalik? Gusto kong dalhin yung camera ko dun eh. Walang clearing nung first time ko magpunta dun. Di ko nakita yung Sea of Clouds kaya gusto kong umulit. Hindi na ba talaga kita mapipilit? Baka naman... Okay. Okay? Pumapayag ka na? Ha? Ano? Sorry, hindi kita narinig. May nire-replyan lang ako. Kako, hindi na ba kita mapipilit na umakyat ng bundok? Wala. Hindi mo talaga ako mapipilit. Ayoko, hindi ko kaya yan. Alam mo, ganyan din ako nung una eh. Natakot ako. Kala ko hindi ko kakayanin pero kinaya ko naman. Try mo lang. Uy, sobrang busy mo naman dyan sa phone mo. Sandali. Re-replyan ko lang tong si Ella. Nagpapatulong kasi tungkol sa account niya eh. Na-hack daw. Lagi na lang ganyan. Tuwing lumalabas tayo, palagi ka na lang nakatutok dyan sa cellphone mo. Mabilis lang to. Ayan. Nasend na. Balik na ulit tayo sa pinag-uusapan natin. Nana, nakalimutan ko na yung gusto ko sabihin. Ito naman eh. Sorry na. Bilis mo kasing madistract. Parang mas importante pa si Ella kaysa sa akin. Loh, magdadrama na naman. Nag-sorry na nga ako eh. Sorry tapos uulitin ulit. Sana kapag nag-sorry, wag nang ulitin para naman may silbi yung pagsosorry mo. Oo, sige na. Hindi na mauulit. Ilalagay ko na sa bulsa ko tong phone ko. Hindi ko na siya i-check, promise. Mukha tuloy akong controlling sa ginagawa ko eh. Ang gusto ko lang naman, kapag magkasama tayo, sa akin lang yung focus mo. Selfish ba yung ganun? Hindi ka naman controlling eh. Naiintindihan kita. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa'yo kung minsan eh. Kasi hindi ko na ibibigay ng buo yung atensyon ko sa'yo. Pero ginagawa ko naman yung best ko eh. Para baguhin yung ugali kong yun. Para ma-meet ko yung mga demands mo. Baka mamaya, bigla mo na lang akong iwan dahil sa ugali kong ganito ha. Ano ka ba? Hindi naman ako ganun kababaw na tao no. Tsaka may point ka naman eh. Kung iisipin eh. Okay, mamaya ako nababasahin yun. Babalik tayo. Kung iisipin... Sige na, sagutin mo na. Baka importante yan. Sorry sagutin ko lang yung tawag tapos i-off ko na talaga tong phone ko. Oo na, sige na. Diyan ka lang, sagutin ko lang to. Papadudot habang lumalalim ang koneksyon namin ni Leonard ay unti-unti ko ring nararamdaman ang sarili kong kahinaan. Hindi ako marunong magmahal sa paraang gusto ng iba. Minsan kahit gusto kong maging malapit sa kanya ay hindi ko masabayan ang mga kagustuhan niya. Ang bawat atensyon, pangunawa at pagiging consistent niya sa akin ay hindi ko yon na ibabalik ng buo. Para sa akin, Papadudot, ay sapat na ang simpleng usapan, mga konting tawanan at mga low-key na sandali lang. Ang gusto ko noon ay relasyon na hindi nangangailangan ng labis na alaga o effort. Isang bagay na hindi nagpapahirap sa akin o sa isipan ko. Hindi ko sinasadya pero minsan ay parang hindi ko na ibabalik ang nararamdaman niya. May mga sandali na gusto ko ring lumayo hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil takot akong masaktan at takot akong maging dependent sa kahit na sino. Lalo na sa isang taong nagmamahal sa akin ng buo. Hindi ko alam kung tama man o mali. Pero sa sarili ko, yun lang ang paraan ko para manatiling hindi nakadepende sa ibang tao.
1 year na tayo, Casey. 1 taon na tayo magkarelasyon pero hanggang ngayon pakiramdam ko parang ako lang yung nag-e-effort dito sa relasyon natin eh. Ha? Paanong ikaw lang? Ginagawa ko rin naman yung best ko sa relationship natin ah. Nung sinabi mong maging mas expressive ako sa emotions ko, ginawa ko. Oh, bakit? Kulang pa ba yung effort na ibinibigay ko sa'yo? Hindi ito tungkol sa pagiging expressive mo. Tungkol to sa presensya. Magkasama tayo pero pakiramdam ko parang mag-isa pa rin ako. Andito naman ako ah. Kahit pagod, pumupunta pa rin ako tuwing nag-aaya ka. Yun na nga yung problema. Itong relasyon natin parang trabaho lang para sa'yo eh. Na kailangan mong magpakita, na kailangan mong pilitin yung sarili mo. Di dapat ganun. Eh paano? Ano ba dapat? Dapat kusa. Hindi yung kailangan pang mag-request. Kailangan ko pa magpaalala sa'yo. Leonard, ginagawa ko naman yung makakaya ko para maalagaan tong relasyon na to eh. Intindihin mo naman na first time ko lang makipagrelasyon. Nangangapa pa ako. Inaaral ko pa kung ano ba yung dapat gawin, kung ano ba yung dapat ipakita. Hindi mo naman to kailangan pag-aralan. Ipakita mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Which is yun naman ang ginagawa ko. Oo, ginagawa mo pero hindi ko ramdam eh. Parang hindi pantay. Mas marami akong binibigay tapos kakaunti lang yung natatanggap ko mula sa'yo. Eh kailangan ba magparamihan tayo ng ibinibigay? Hindi naman. Ang punto ko lang naman sana ma-reciprocate mo rin yung mga bagay na ginagawa ko para sa'yo. Eh ano ba yung gusto mong gawin ko? Ha? Sabihin mo sa akin. Oh. Gusto ko ng oras. Yung magkasama tayo na walang istorbo. Wala kang nire-replyan sa phone, wala kang iniisip na ibang tao, ako lang. Gusto ko na maalala mo kahit yung maliliit na bagay lang tungkol sa akin. Na mahilig akong mamundok, mahilig akong gumala, hindi ako pwede sa aso't pusa dahil allergic ako sa balahibo nila, mga ganun. At higit sa lahat, gusto ko yung hindi ko na kailangang ipaalala sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. I'm sorry. Sorry kung ganito lang ako. Hindi showy pagdating sa emotions. Pero sinusubukan ko naman eh. Alam kong hindi 100% yung ibinibigay ko sa'yo, pero sa totoo lang, hindi lang din naman sa'yo umiikot yung mundo ko, Leonard eh. May sarili din akong buhay. May trabaho ako. May ibang bagay din akong pinaglalaanan ng oras ko. Alam ko naman yun. Kaya nga naisip ko na baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Magkaiba tayo ng inaasahang pag-ibig. Magkaiba tayo ng paraan ng pagmamahal. Hindi tayo swak pagdating sa bagay na yan kaya siguro dapat lang natapusin na natin tong relasyon natin. Yun ba yung gusto mong mangyari? Yun ang kailangan ko. Para hindi na ako lagi nag-iisip, naghihintay, nasasaktan tuwing nakikita kong wala kang oras para sa akin. Leonard, I'm sorry. Sorry din. Sorry din kung masyado akong naging demanding sa'yo. Gusto kita. Alam ko yun sa sarili ko. Pero siguro tama ka. Hindi pa ako handa para sa isang relasyon ngayon. Ganito man yung nangyari, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Dahil ipinaramdam mo sa akin kung paano ang umibig. So, hanggang dito na lang tayo? Mukhang ganun na nga. Doon na nagtapos ang relasyon namin ni Leonard Papadudut. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung matatawag ba talagang pag-ibig ang naramdaman ko para sa kanya. Ramdam ko ang koneksyon, ramdam ko rin ang init ng pagmamahal niya pero hindi ko alam kung yun ba ang totoong pag-ibig o simpleng attachment lamang. Sa isang iglap ay nagbago ang routine ko. Wala na ang mga late night calls sa mga movie marathon, ang mga kulitan sa messages. Para sa iba ay maaaring mahirap at masakit ang nangyaring breakup pero para sa akin ay unti-unti ko rin namang natanggap ang katotohanan. Mabilis din naman akong naka-move on, Papa Dudut. Hindi dahil hindi ko siya pinapahalagahan, kundi dahil katulad ng nakagisnan ko ay sanay na akong mapag-isa. Sanay na akong huwag umasa sa iba para sa sariling kaligayahan. Natutunan kong kahit wala si Leonard ay kaya kong maging buo at maging masaya para sa sarili ko.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Simula noong nagkahiwalay kami ay nawala na ako ng balita kay Leonard Papadudut. Never na niya akong kinontak. Nalaman ko na lamang isang araw na naka-unfollow na pala siya sa lahat ng mga social media accounts ko. Sa sumunod na taon ay naisipan kong subukan ang buhay abroad. Nakapasok naman ako bilang hotel receptionist sa Canada. Sa una ay nakaka-excite dahil nagkaroon ako ng pagkakataong magsimulang muli sa ibang bansa. Pero kalaunan ay napagtanto kong nakakapagod din palang mamuhay abroad. Bawat araw ay puno ng routine, pag-check-in, pag-check-out ng guest, pag-aasikaso ng mga reklamo at pagsiguro na maayos ang takbo ng hotel. Pero sa kabila ng pagod ay mas natutunan kong maging matatag at masanay sa pagiging malayo sa nakagisnang kong buhay. Lumipas ang isang taon ay nasanay din ako sa bagong setup na meron ako. Isang araw habang naglalakad sa labas, isang pamilyar na mukha, Papadudot, ang pumukaw sa aking atensyon. Isang mukha na hindi ko inaasahang makikita ko dito sa Canada. My gosh! Bakit ko ba naisipang lumabas ng walang coat? Summer na dito sa Canada pero malamig pa rin. Whew! Dapat pumirme na lang ako sa apartment eh. Kauwi na nga. Excuse me. Yes? Can you tell me how to get to this place? Leonard! Oh, Casey! Nandito ka rin pala sa Canada? Oo! Mag-iisang taon na rin ako dito. Oh my gosh! Of all places, hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita ulit. Small world, no? Hindi ko alam na nag-abroad ka na pala. Oo! Naghanap ako ng mas magandang opportunity last year. Ito yung dumating eh. Ano palang ginagawa mo rito? Nagbakasyon ka ba? Dito na ako nagtatrabaho. Nakapasok bilang kusinero sa isang restaurant. Totoo? Kailan pa? Mag-isang buwan na rin. Wow! Pero teka, kailan ka pa natutong magluto? Sa pagkakaalala ko yun yung isa sa kainaan mo eh. Takot ka ngang humawak ng kutsilyo nun, di ba? Kumuha ako ng short course sa culinary bago ako nag-apply abroad. May mga pinsan naman ako dito kaya ayun, sila yung tumulong sa akin na makapunta ako rito sa Canada. So may mga kamag-anak ka na pala rito? Oo. Kaya ayun, di na ako nahirapan mag-adjust kasi nga may mga kakilala na ako. Buti ka pa. Ako kasi mag-isa lang talaga nung dumating ako rito eh. Hindi ko nga inaasahan na may plano ka palang magtrabaho abroad eh. Biglaan lang din. Parang spontaneous decision. Ayun. Ay, akala ko ba ayaw mo ng mga spontaneous decision na yan? Gusto mo yung laging napaghahandaan mo, di ba? Syempre, alam mo na, nagbabago ang tao, lalo na kapag kailangan. Grabe, nakakagulat naman. Hindi ko inakala na magkikita pa ulit tayo. Ako nga rin eh. Tsaka hindi ko rin alam na nandito ka na pala. Wala na akong balita sa'yo eh. Paano? Blinak mo ko. Hindi mo rin naman malalaman kahit friends pa tayo sa social media. Hindi na ako active dun. Talaga? Bakit naman? Tulad mo, nagbago rin. Well, welcome dito sa Canada. Salamat. Ano nga pala yung gusto mong itanong? Ito. Alam mo ba kung saan makikita tong restaurant na to? Inutusan ako ng boss kong i-check yung bago nilang menu eh. Try ko raw. Ikaw may espiya ka sa kalaban Di naman. Gusto lang ng boss namin mag-isip kung ano magandang itatapat sa kanila. Alam ko kung saan to. Malapit lang yan. Walking distance ba? Oh, gusto mo samahan kita? Hindi ka ba busy? Hindi naman. Off ko ngayon eh. Tsaka wala akong ganong nakakausap na Pinoy dito kaya okay na rin to. Para may makausap naman ako ng maayos. Sige. Pasama na lang ako kung okay lang sa'yo. Okay na okay yun. Halika na. Papadudot, hindi ko
inaasahan ang naging reaksyon ko nung muli kong nakita si Leonard matapos ang mahabang panahon. Bigla akong nabuhayan at na-excite sa kaalamang may kakilala na ako sa Canada. Kaunti lang kasi ang may tuturing kong tunay na kaibigan dito at alam ko rin na hindi naman talaga ako ang tipo na madaling makipagkaibigan sa iba. Sa mga sumunod na buwan ay halos ako na mismo ang naging tour guide ni Leonard sa Canada. Pinakita ko sa kanya mga lugar na dapat ay bisitahin at iwasan. Ako rin ang nagturo sa kanya kung paano maging komportable sa isang banyagang bansa. May kaunting awkwardness man sa pagitan namin dahil sa history namin ay unti-unti rin kaming naging open sa isa't isa. Sa mga pagkakataong yon ay parang muling nasilaban ang pagtingin ko para kay Leonard Papadudut. Hindi ko po inaasahan na nanatili pa rin pala sa puso ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Ano yung iniisip mo? Bakit bigla ka na namang natahimik dyan? Kilala kita eh. Kapag ganyang tahimik ka, may gusto kang sabihin. Wala. Akin na lang to. Sabihin mo na. Sige na nga. Bigla lang pumasok sa isip ko yung naging relasyon natin noon. Laki ng pagkakaiba ng pagsasama natin noon eh. Kumpara sa kung anong meron tayo ngayon. Talaga? Ano naman yung mga ipinagkaiba? Mas caring ka na ngayon. Ikaw na yung nag-aayang lumabas, ikaw na yung nag-o-offer na tumulong. Madami. Madami kang pinagbago. Mga bagay na hindi ko iisipin na magagawa mo noon. Siguro dahil yan sa mga pinagdaanan ko dito sa Canada. Akala ko noon, kaya ko nang mag-isa. Pero iba pala kapag nalayo ka sa comfort zone mo. Hindi na ako katulad ng dati, Leonard. Iba na yung Casey noon kumpara sa Casey ngayon. Mas matured na akong mag-isip. Mas open na ako sa mga tao. At least, may character development, di ba? Tama. Yun naman yung maganda sa atin eh, di ba? Natututo tayo sa mga nakaraan natin. At marami akong natutunan sa naging relasyon natin. Ako rin. Dahil sa'yo, natutunan kong mas mahalin ang sarili ko. Ang weird, no? Mas marami tayong natutunan kapag nasasaktan tayo. Kaya nga siguro hindi tayo nagtagal nun eh. Kasi hindi pa tayo ready. Sa tingin mo, pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaanan at nangyaring pagbabago sa buhay natin, magtatagal ba tayo kung ngayon tayo nagkaroon ng relasyon? Siguro? Hindi ko alam. Ang rason lang naman kung bakit tayo naghiwalay nun eh, dahil sa pagiging selfish ko. Di ka naman selfish. Masyado lang mataas yung walls mo. Tsaka na-realize ko rin na may pagkakamali din ako noon. Talaga? Ano naman? Masyado kong pinilit yung pag-ibig na inaasahan ko mula sa'yo. Dapat pala, tinuruan ko yung sarili ko na tanggapin yung binibigay mo kasi ganun naman dapat ang pag-ibig eh. Give and take, hindi give and ask. Parang, alam mo yun, pareho tayong may mali. Pero at least, natuto na tayo ngayon. Tama ka. Casey? Kung manliligaw ba ulit ako sa'yo, bibigyan mo pa ba ako ng pangalawang pagkakataon? Bakit naman hindi? After all, ikaw lang yung tanging lalaking pinapasok ko sa buhay ko. Ibig sabihin, may chance pa tayong ibalik yung dati nating relasyon? Leonard, gusto mong malaman, di ba? Kung magtatagal ba tayo? Kung ngayon tayo nagkaroon ng relasyon? Bakit hindi natin subukan? Papadudot, hindi madali ang magmahal. Pero unti-unti mo itong matututunan
lalo na kung dumating na ang taong para sa'yo. Kaya siguro kami naghiwalay noon ni Leonard ay dahil hindi pa namin oras at kinakailangan ko munang dumaan sa ilang mga pagsubok at karanasan para ma-realize na hindi ko kailangan palagi mag-isa sa buhay. May mga taong handang alagaan ako at mahalin. Para sa akin ay si Leonard ang naging patunay na pwede kang maging independent pero pwede ka ring magtiwala at mahalin ng walang natatakot. Natutunan ko rin na ang pagmamahal sa sarili at ang pagtanggap ng pagmamahal mula sa iba ay parehong napakahalaga. Sa ngayon, Papa Dudut, mga kabarangay, ay going stronger pa rin po kami ni Leonard. Hindi naging madali ang lahat pero sa bawat hakbang namin ay patuloy na lumanlalim ang samahan namin. At dito na po nagtatapos ang storya naming dalawa, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pakikinig at pagbibigay ng oras para basahin ang kwento ko. Pa-shoutout nga pala sa mga kapwa ko OFW sa Toronto, Canada, ang inyong forever kapuso at kabarangay, KC. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.